Mateo Kabanata 21-25 Tagalog Bible Reading with Audio. Mateo Kabanata 21 Tagalog Bible Reading. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nang malapit na sila sa Jerusalem at dumating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang alagad. Doon sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa nayong nasa tapat ninyo. Pagpasok pa lamang ninyo roon ay makikita ninyo kaagad ang isang nakataling babaeng asno at ang kanyang anak. Kalagan ninyo at dalhin dito sa akin. 3. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at kaagad na niyang ibabalik. Wherefore nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, Yaim, sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y maamo at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno, anak ng babaeng asno." Sigs umalis nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Tiya't dinala nila ang babaeng asno at ang anak nito, at inilatag sa mga likod nito ang kanilang mga balabal, at sumakay si Jesus. Kuido maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng punong kahoy at inilatag din sa daan. Nain ang napakaraming taong nauuna at sumusunod sa kanya ay sumisigaw, "Hosana sa anak ni David, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan." 10 nang pumasok siya sa Jerusalem. Nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. 11 sumagot ang mga tao. Ito'y ang propetang si Jesus na taga Nazaret sa Galilea. Nilinis ni Jesus ang templo. Nadulunghos pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbebenta at bumibili roon. Isinaboy niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. 13 Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw." 14 Lumapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. 15 Nang makita ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang mga himalang ginawa niya, at narinig nila ang mga batang sumisigaw sa templo ng Hosana sa anak ni David, nagalit sila. 16 Sinabi nila sa kanya, "Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito?" Sumagot si Jesus, "Oo, hindi ba ninyo nabasa ang nasusulat, mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay pinapagingganap mo ang pagpupuri?" 17 Pagkatapos iniwan niya sila at lumabas ng lungsod patungo sa Betania, at do'y tumuloy siya ng gabing iyon. Isinumpa ni Jesus ang punong igos. 18 Kinaumagahan, pabalik siya sa lungsod, nagutom siya. 19 Nakakita siya ng isang punong igos sa tabi ng daan. Nilapitan niya ito, ngunit wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya rito, "Huwag ka nang mamunga kailanman." At agad na natuyo ang punong igos. 20 Nang makita ito ng mga alagad, nagtaka sila at nagsabi, "Bakit agad natuyo ang puno?" 21 Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya at walang pag-aalinlangan, magagawa ninyo hindi lamang ang ginawa ko sa punong igos. Masasabi ninyo sa bundok na ito, umangat ka at humagi sa dagat, at mangyayari iyon." 22 Anumang hingin ninyo sa panalangin na may pananampalataya ay tatanggapin ninyo. Ang kapangyarihan ni Jesus ay tinatanong. 23 Pagpasok ni Jesus sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari at matatandang pinuno ng bayan habang siya'y nagtuturo. Tinanong nila, "Ano ang karapatan mong gawin ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" 24 Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo ng isang bagay. Kung sasagutin ninyo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang karapatan kong gawin ang mga bagay na ito." 25 Ang bautismo ni Juan, saan nagmula? Sa langit ba o sa tao? Nangusap sila sa isa't isa. Kapag sinabi nating sa langit, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala sa kanya?" 26 Ngunit kapag sinabi nating sa tao, natatakot tayo sa mga tao sapagkat kinikilala ng lahat si Juan bilang isang propeta. 27 Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." At sinabi niya sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gawin ang mga bagay na ito." Ang talinhaga ng dalawang anak. 28 Ano sa akala ninyo? May isang tao na may dalawang anak. Lumapit siya sa panganay at sinabi, "Anak, pumaroon ka ngayon at magtrabaho sa ubasan."
29. Ngunit sumagot ito, ayoko. Ngunit nagsisi pagkatapos at pumunta rin. 30. Lumapit siya sa ikalawa at ganon din ang sinabi. Sumagot ito, opo, ama. Ngunit hindi naman pumunta. 31. Sino sa dalawang anak ang tumupad sa kalooban ng kanyang ama? Sumagot sila, ang panganay. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng masama, ang pamumuhay ay nauuna pa sa inyo sa paghahari ng Diyos. 32. Sapagkat naparito si Juan at ipinangaral ang matuwid na pamumuhay, ngunit hindi kayo naniwala sa kanya. Ngunit ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng masama ang pamumuhay ay naniwala sa kanya. At kayo, kahit nakakita na, hindi pa rin nagsisi at naniwala sa kanya. Ang talinhaga ng mga magsasaka. 33. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong may-ari ng lupa. Nagtanim siya ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ito, naghukay ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ipinaupahan niya ito sa mga magsasaka at siya'y naglakbay. 34. Nang sumapit ang panahon ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang kanyang mga alipin upang kunin ang kanyang bahagi ng ani. 35. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, hinampas nila ang isa, pinatay ang isa at pinato ang isa. 36. Muli siyang nagpadala ng mas marami pang alipin, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. 37. Sa kahuli-hulihan, pinapunta niya ang kanyang anak. Sabi niya, igalang nila ang aking anak. 38. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, nag-usap-usap sila. Ito ang tagapagmana. Halika, patayin natin siya at atin ang kanyang mamanahin. 39. Kaya't sinunggaban nila siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Austin 30. Ngayon, kapag dumating ang may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Wawantuon, sumagot sila. Wawasakin niya ng walang habag ang mga masasamang taong iyon, at ipauupa niya ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay ng ani sa takdang panahon. According to yung sinabi ni Jesus, hindi pa ba ninyo nabasa ang nasusulat sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siya namang naging pangunahing batong panulok. Ito'y gawa ng Panginoon, at ito'y kagila-gilala sa ating paningin. 43. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo, at ibibigay sa isang bayang nagbubunga ng mga kalooban ng Diyos. 42. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, at ang babagsakan ng batong ito ay madudurog hanggang maging alabok. 45. Nang marinig ng mga punong pari at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinhaga, naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. 46. Kaya't pinagsikapan nilang dakpin siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga tao si Jesus bilang isang propeta. Mateo 22. Ang talinghaga tungkol sa kasalan, wala't muling nagsalita si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ado'y sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad nito. May isang hari na naghanda ng piging ng kasalan para sa kanyang anak na lalaki. C. Ipinatawag niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa kasalan, ngunit ayaw silang pumunta. Abon muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang ipinapasabi, narito, inihanda ko na ang piging. Nakatay na ang aking mga baka at mga pinatabang hayop, at handa na ang lahat. Halina kayo sa kasalan. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, ang isa'y nagtungo sa kanyang bukid at ang isa'y sa kanyang negosyo. 6. Ang iba na may sumunggab sa kanyang mga alipin, hinamak at pinatay ang mga ito. Tete nagalit ang hari. Pinapunta niya ang kanyang mga kawal, ipinapatay ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang bayan. Aboy! Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Naid, kaya't pumunta kayo sa mga lansangan at inyong anyayahan ang lahat ng makita ninyo. 10. Lumabas nga sa mga lansangan ang mga alipin at tinipon ang lahat ng kanilang nakita, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang taong walang kasuotang pangkasalan. 11. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin,
Nakita niya roon ang isang taong hindi nakasuot ng damit pangkasalan. 12. Sinabi niya, "Kaibigan, bakit ka narito ng walang damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao. 13. Kaya't sinabi ng hari sa mga alipin, "Gapusin siya ng kamay at paa at itapon sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Par 14, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Pagbabayad ng buwis kay Cesar. 15, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila maipapahamak si Jesus sa kanyang pananalita. 16. Kaya't isinugo nila ang kanilang mga alagad kasama ang mga tagasunod ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, alam namin na tapat ka at itinuturo mo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos, nang walang itinatangi kaninuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao." 17. Sabihin mo nga sa amin ano ang palagay mo. Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? 18. Alam ni Jesus ang kanilang masamang hangarin kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagpaimbabaw, bakit ninyo ako sinusubok?" 19. Ipakita ninyo sa akin ang salaping ginagamit sa pagbabayad ng buwis. At nagdala sila sa kanya ng 1 denaryo. Hawon tinanong sila ni Jesus, "Kanino ang larawan at ang pangalan na nakaukit dito?" 21. Sumagot sila, "Kay Cesar." Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos." Sumagot sila kay Caesar. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, ibigay ninyo kay Caesar ang para kay Caesar, at sa Diyos ang para sa Diyos." 22, namangha sila nang marinig ito, at siya'y iniwan nila at umalis. Tanong ng mga Saduceo tungkol sa muling pagkabuhay. 23, ng araw ding iyon, may lumapit sa kanya na ilang Saduceo. Ang mga Saduceo ay nagsasabing hindi muling mabubuhay ang mga patay. Tinanong nila si Jesus, "Da santiwaterma, Guro, ayon sa kautusan ni Moises, kung mamatay ang isang lalaki na walang anak, ang kanyang kapatid ay dapat mag-asawa sa kanyang asawa upang magkaroon sila ng anak para sa namatay na kapatid." Tuwag patibaing may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya't iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. 26, gayon din ang ikalawa at ikatlo hanggang sa ikapito. 20, sa wakas namatay rin ang babae. Pa 28. Ngayon, sa muling pagkabuhay, kaninong asawa siya magiging sa 7, yamang silang lahat ay naging asawa niya? 29, sumagot si Jesus, "Nagkakamali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos." 30, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. 31, tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? When Trinsidio, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. 33, nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang turo. Ang dakilang utos, chapter 34. Nang mabalitaan ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, nagtipon-tipon sila. 35, isa sa kanila na isang tagapagturo ng kautusan ang nagtanong upang subukin siya. 36, "Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan?" 37, sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo." 38, ito ang pinakamahalaga at pinakadakilang utos. 39, at ang pangalawa ay katulad nito, "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." 40 sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta. Tanong tungkol sa anak ni David. 41. Nang nagkakatipon pa ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus. 42. Ano ang palagay ninyo tungkol sa Kristo? Kaninong anak siya? Sumagot sila, "Anak ni David." 43. Tinanong sila ni Jesus, "Kung gayon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon nang sabihin niya?" Part 4. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Umupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang mga kaaway mo sa ilalim ng iyong mga paa." 45. Kung tinatawag siya ni David na Panginoon, paano siya magiging anak ni David? 46. Walang nakasagot sa kanya at mula noon wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya. Mateo Kabanata 23.
babalalaban sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Pagkatapos, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ay tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. 3. Kaya't gawin ninyo at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang itinuturo. Nagtatali sila ng mabibigat na pasan at ipinatutong sa balikat ng mga tao. Ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. May lahat ng ginagawa nila ay pakitang tao lamang. Pinapahaba nila ang kanilang mga pilakterya at pinapalaki ang palawit ng kanilang mga kasuotan. Gustong-gusto nila ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga upuan sa mga sinagoga. Gustong-gusto rin nilang pagpugayan sila sa mga liwasan at tawaging guro. Tungkol sa tunay na kadakilaan, ngunit kayo, huwag kayong magpatawag ng guro, sapagkat iisa lang ang inyong guro at kayo'y magkakapatid. 9. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa lang ang inyong ama, ang nasa langit. 10. Huwag din kayong magpatawag ng pinuno, sapagkat iisa lang ang inyong pinuno, ang Kristo. 11. Na ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. 12. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. 7. Paratang laban sa mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan. 13. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Sapagkat isinara ninyo ang pinto ng kaharian ng langit sa harapan ng mga tao. Hindi kayo pumapasok, at hindi rin ninyo pinapapasok ang mga nagnanais pumasok. 15. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang karagatan at ang buong lupain upang makagawa ng isang tagapagbagong loob. At kapag nagtagumpay kayo, ginagawang anak ng impyerno ang isang iyon, na doble pa kaysa inyo. 16. Kahabag-habag kayo mga bulag na taga-akay. Sinasabi ninyo, kung ang isang tao ay sumumpa sa pamamagitan ng templo, hindi iyon mahalaga. Ngunit kung siya'y sumumpa sa pamamagitan ng ginto ng templo, kailangang tuparin niya ang kanyang sumpa. 17. Mga bulag at mangmang. Ano ba ang higit na mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? 18. Sinasabi pa ninyo, kung ang isang tao ay sumumpa sa pamamagitan ng dambana, hindi iyon mahalaga. Ngunit kung siya'y sumumpa sa pamamagitan ng handog na nasa ibabaw ng dambana, kailangang tuparin niya ang kanyang sumpa. 19. Mga bulag. Ano ba ang higit na mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? 20. Kaya't ang sumusumpa sa pamamagitan ng dambana ay sumusumpa rin sa lahat ng nasa ibabaw nito. 21. At ang sumusumpa sa pamamagitan ng templo ay sumusumpa rin sa kanya na naninirahan doon. 22. At ang sumusumpa sa pamamagitan ng langit ay sumusumpa sa trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo roon. 23. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo kahit ng mint, anis at komino, ngunit pinababayaan ninyo ang mga mas mahahalagang utos ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito, ngunit huwag ninyong pabayaan ang iba. Pansart mga bulag na taga-akay, sinusala ninyo ang kulisap ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. 25. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit sa loob nito ay puno ng kasakiman at kalayawan. 26. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng baso at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. 27. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo'y tulad ng mga libingang pinaputi. Maganda ang anyo sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Gayon din kayo, sa labas ay parang matuwid sa paningin ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. 29. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nagtataas kayo ng mga libingan para sa mga propeta at pinapalamutian ninyo ang mga monumento ng mga taong matuwid. 30.
At sinasabi ninyo, kung kami ay nabuhay noong panahon ng aming mga ninuno, hindi sana kami nakisama sa kanila sa pagpatay sa mga propeta. 31. Sa pamamagitan nito, pinatotohanan ninyo na kayo'y mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. 32. Kaya tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. 33. Mga ahas, mga lahi ng ulupong, paano kayo makakatakas sa parusa ng impyerno? 31. Kaya't ipinapadala ko sa inyo ang mga propeta, marurunong at mga tagapagturo. Papatayin at ipapako ninyo sa krus ang ilan sa kanila, ang iba na may hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bawat bayan. 35. Kaya't ipapataw sa inyo ang lahat ng matuwid na dugong nabubo sa lupa, mula sa dugo ni Abel na matuwid hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na inyong pinatay sa pagitan ng dambana at ng templo. 36. Sinasabi ko sa inyo, daranasin ng lahing ito ang parusang darating sa lahat ng ito. Pagdadalamhati ni Jesus para sa Jerusalem. 37. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong hinangad na tipunin ang iyong mga anak, gaya ng inahing manok na tinitipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. 38. Kaya't iniwan na sa inyo ang inyong bahay na walang laman. 39. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang sa inyong masabi, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mateo 24. At lumabas si Jesus sa templo at yumaon, at nagsilapit ang kaniyang mga alagad upang ipakita sa kaniya ang mga gusali ng templo. 2. Datapuat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, nakikita baga ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang isang bato rito na matitira sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. 3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad na nangagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Father. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Miminyo sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at kanilang ililigaw ang marami. 6. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mangangamba, sapagkat kinakailangang mangyari ito, datapuat hindi pa ang wakas. 7. Sapagkat magsisibangon ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. 8. Datapuat ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. 9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at papatayin kayo, at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. 10. At kung magkagayoy marami ang matitisod at magkakanulo sa isa't isa at magkakapootan sa isa't isa. 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Joseph. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 13. Datapuat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 14. At ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas. 15. Kaya't pagka nangakita ninyong nakatayo sa dakong banal ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, unawain ang bumabasa. 16. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea. 70. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang maglabas ng mga bagay sa kaniyang bahay. 18. At ang nasa bukid ay huwag nang magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal. 19. Datapuat sa aba ng mga babaeng nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na yaon. 20. At ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taginaw o sa sabat. 21.
sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na hindi pa nangyari buhat ng pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, ni mangyayari pa man. 22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang mangaliligtas. Datapuwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. 23. Kung magkagayoy kung may mangagsabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon, huwag ninyong paniwalaan. 21 tour. Sapagkat may magsisibangong mga bulaang Kristo, at mga bulaang propeta, at mga agpapakita ng mga dakilang tanda, at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. 25 narito, ipinagpauna ko na sa inyo. 27 kaya't kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. 22 sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 28 saan man naroon ang bangkay, dun din magtitipo ng mga uwak. To'y minay datapu at pagdaka. Pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilim ang araw, at hindi magbibigay ng kaniyang liwanag ang buwan, at mga babagsak ang mga bituin mula sa langit, at mga yayanig ang mga kapangyarihan sa mga langit. And 30. At kung magkagayoy makikita ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong nasa mga alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. 31. At susuguin niya ang kaniyang mga anghel na may malakas na pakakak, at kanilang titipunin ang kaniyang mga hirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. 32. Sa puno ng igos naman pag-aralan ninyo ang talinghaga. Pagka nananariwa na ang kaniyang sanga, at sumisibol ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw. 33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. 34 katotohanang sinasabi ko sa inyo. Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Tignan twice pa. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Tarpandik ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 38. Sapagkat gaya ng mga araw na yaon bago ang baha, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, nagsisipag-aasawa at ipinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. 39. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha, at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 40 kung magkagayoy dalawa ang sasabukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 41 dalawa ang nangagigiling sa gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 42 kaya't mangagpuyat kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. 43. Datapuwat ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y mangagpupuyat, at hindi niya pababayaang tibagin ang kaniyang bahay. Paria Porsche. Kaya't kayo'y mangaghanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. 40. Sino baga ang tapat at matalinong alipin na ipinagkatiwala ng kaniyang Panginoon sa kaniyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang pagkain sa kapanahunan? Porpetix mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kaniyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang ginagawa. 47. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa lahat ng kaniyang mga pag-aari ay ipagkakatiwala siya. 48. Datapuwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kaniyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. 49. At magsimulang bugbugin ang kaniyang mga kapwa, aliping lalaki, at makikikain at makikiinom sa mga lalaking lasenghero. 50. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman, 51 at siya'y babaakin at isasama ang kaniyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw.
Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Mateo Kabanata 25. Ono kung magkagayoy makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na nagsipagsama ng kanilang mga ilawan at nagsilabas na sumalubong sa kasintahang lalaki. Tsuba, at 5 sa kanila'y mga mangmang at 5 matatalino. Dreke sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Papers data puwat ang matatatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. 5. At habang nagtatagal ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. 6. Datapuat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. 7. Nang magkagayoy nagsipagbangon ang lahat ng mga dalaga at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. 9. Datapuat nagsisagot ang matatatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo, magsiyaon kayo sa nagsisibili at magsibili kayo sa inyong sarili. At samantalang sila'y nagsisiparoon upang magsibili, dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan, at nagsarhan ang pintuan. 11. Pagkatapos nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. 12. Datapuat siya'y sumagot at nagsabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. 3. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw niyang oras, sapagkat mangyayari na gaya ng isang tao na maglalakbay sa ibang lupain, na tinawag ang kaniyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. 15. At sa isa'y kaniyang ibinigay ang 5 talanton, sa iba'y 2, sa iba'y 1. Bawat isa'y ayon sa kaniyang sariling kakayahan, at siya'y napasa ibang lupain kaagad. 17. Pagdakay yumaon ang tumanggap ng 5 talanton at ipinangalakal yaon at siya'y nakinabang ng 5 pang talanton. Ibuvantain. Sa gayon din naman ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng 2 pa. 18. Datapuat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. 19. Pagkaraan ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipagkwentahan sa kanila. 20. At lumapit ang tumanggap ng 5 talanton at nagdala ng 5 pang talanton na nagsasabi, Panginoon, ibinigay mo sa akin ang 5 talanton. Narito, nakinabang ako ng 5 pang talanton. 21. Sinabi sa kanya ng kaniyang Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin, ikaw ay tapat sa kakaunting bagay. Ipapamahala kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 22. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talanton at nagsabi, Panginoon, ibinigay mo sa akin ang 2 talanton. Narito, nakinabang ako ng 2 talanton. 23 mo sinabi sa kaniya ng kaniyang Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Ikaw ay tapat sa kakaunting bagay. Ipapamahala kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 24. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talanton at nagsabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mahigpit, na gumagapas ka sa hindi mo inihasik, at nagpipisan ka sa hindi mo pinamunuan. 25. At ako'y natakot at yumaon at itinago ang iyong talanton sa lupa. Narito, tinatanggap mo ang iyo. 26. Datapuat sumagot ang kaniyang Panginoon at sinabi sa kaniya, ikaw na masama at tamad na alipin, nalalaman mo na ako'y gumagapas sa hindi ko inihasik, at nagpipisan sa hindi ko pinamunuan. 27. Kinakailangan na nga na sa mga tagapamahala ng salapi mo, ipinasok ang aking salapi. At nang sa aking pagparito, ay tinanggap ko sana ang akin na may tubo. 20. Alisin nga ninyo sa kaniya ang talanton, at ibigay ninyo sa may 10 talanton. 29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati nang nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. 30. At ang walang kabuluhang alipin ay itapon ninyo sa kadilimang nasa labas. Diyan na nga ang pagtangis
at ang pagangangalit ng mga ngipin. 31. Datapo at pagparito ng anak ng tao sa kaniyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, kung magkagayoy mauupo siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian. 32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukurin sa isa't isa, gaya ng pastor na ibinubukod ang mga tupa sa mga kambing. 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuat sa kaliwa ang mga kambing. 34. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nahahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. 35 mo sapagkat ako'y nagutom, at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw, at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang lupa, at inyong pinatuloy. 36 ako'y hubo, at inyong dinamtan. Ako'y nagkasakit, at inyong dinalaw. Ako'y nasa bilangguan, at inyong pinaroonan. 37. Kung magkagayoy sasagot sa kaniya ang mga matuwid, na nangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at aming binigyan ka ng pagkain? O uhaw at aming binigyan ka ng inumin? 38. At kailan ka namin nakitang taga-ibang lupa at aming pinatuloy? O hubo at aming dinamtan? 39. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming pinaroonan? Sa 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay ginawa ninyo sa akin. 41. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kaniyang mga anghel. Paratoda sapagkat ako'y nagutom, at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw, at hindi ninyo ako binigyan ng inumin. 43. Ako'y taga-ibang lupa, at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubo, at hindi ninyo ako dinamtan. May sakit, at nasa bilangguan, at hindi ninyo ako dinalaw. 44. Kung magkagayoy magsisisagot din naman sila, na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, o uhaw, o taga-ibang lupa, o hubo, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? 45. Kung magkagayoy sasagot siya sa kanila, na magsasabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ginawa sa isa sa pinakamaliit sa mga ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. 46. At ang mga ito'y magsisiyaon sa walang hanggang kaparusahan. Datapuwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay.